Pinasinayaan at formal na binuksan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan. Ang nasabing dam ay dinisenyo upang mabawasan ang pinsala ng pagbaha sa dalawang barangay na sakop nito at ng mga karatig lugar. Inaasahan ding makapagbibigay ito ng irigasyon sa 1,050 hectares na lupang pansaka. Makapagbibigay benepisyo sa lahat ng 1,000 magsasaka at susuporta sa 7 barangay at 7 irrigators associations. Ang naturang dam ay bunga ng Convergence Project ng DPWH at ng National Irrigation Administration. Ang NIA, sa pangunguna ni Administrator Eduardo E. Digilien, ang nagpatayo ng mga kanal para sa irigasyon at ng mga revetment o mga harang sa mga ilog upang maayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagguho ng mga lupang sakahan. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang iba pang mga programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Kiko Laurel Jr. Kabilang dito ang pagpapatupad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF mechanization program kung saan patuloy ang pagbibigay ng mga mechanical dryers at iba pang makinarya upang mapabilis ang pag-ani at pagpapatuyo ng palay, lalo na tuwing tag-ulan. Kasama rin dito ang tractors, transplanters, threshers at rice processing centers na tumutulong mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-ani at giling ng palay. Sa kanyang pakikipagpulong sa mga magsasaka, isinusulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Farm to Market Bridges Development Program na layunin makapagtayo ng 300 bridges sa loob ng 4 na taon. Ang nais ng Pangulo, lahat ay aahon sa kahirapan at walang maiiwan sa bagong Pilipinas. Nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Maging matagumpay lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala. Makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Kahit kompleto ang sensya, teknolohiya, binhi, yung mga pataba, kung walang tubig, wala ring mangyayari. Wala na kaming may sambit sa hanay ng mga magsasaka, mahal na Pangulo, puso naming ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyong. Dapat ipakita natin sa lahat na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis, na nasa budget. Kaya pasasalamatan natin ang public works. Para tiyaking mas maraming pasahero ang makikinabang sa ligtas at mabilis na biyahe, tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cagayan upang inspeksyonin ang construction ng Kamala-Niogan Bridge na nagdurugtong sa mga munisipalidad ng Apari at Ballesteros. Ang higit 2 kilometrong tulay ay inaasahang magpapabili sa biyahe ng mga tao at pagdaloy ng komersyo sa lugar. Kung noon ay higit 1 oras ang tatahakin ng mga pasahero sa ruta, magiging 20 minutos na lamang ito. Tinatayang mga 6,000 biyahero ang makikinabang sa bagong ruta sa tulong ng Kamala-Niogan Bridge. Dahil sa mas pinatibay at pinagandang disenyo ng tulay, naging 45 tons ang maximum vehicle capacity nito at may earthquake resistance na aabot sa magnitude 8. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DPWH na busisiin ng maigi ang proyekto, siguruhing maganda ang kalidad, pati na ang istruktura at wasto ang paggamit ng pondo hanggang sa matapos ang tulay sa tamang oras. Isa lamang ang Kamala-Niogan Bridge sa mga infrastructure projects ng pamahalaan na gagabay sa mga mamamayan tungo sa mga maunlad at ligtas na konektadong bagong Pilipinas. Sana mabuksan natin by Christmas ito. Kasi Apari, Claveria, Apari, Ballesteros, hanggang Ballesteros, meron ng magandang daan. 6,000 ang dadaan dito bawat isang araw. So, madami talagang traffic. Tama-tama, nandyan yung Apari Port. Lahat ng mga gamit na dati, kung saan ang layo ng dinadaanan, ngayon dito, 20 minutes na lang.
At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. First question is from Eden Santos, Net25. Yuse, good afternoon po. Nanumpa na po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng bicameral conference committee. Ano po. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanya magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Thank you po. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Yusek, reaction lang po from the Palace. Inaprobahan na po kasi kahapon ng Kamara ang 2026 national budget at to be transmitted na po ito sa Senate para sa kanilang pag-aproba din and then magbabaycam na po sila. Sa kabila po ng pagmamalaki ng Kamara na ang 2026 budget ay tugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino, marami pa rin kumukwestiyon po sa nasabing budget, lalo na po yung mga nasa minority. Lalo doon po sa unprogrammed appropriations na tila ginagamit po daw na parang pork barrel. Thank you po. Siguro po trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay mag-object kung sila may nakikitang mga issue. Pero sa palagay po at sa tingin ng pamahalaan, lalo-lalo na po ng DBM, sinasabi po natin ang budget, lalo-lalo na po sa unprogrammed appropriations, ay kinakailangan po. Lalo-lalo na po ito. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi natin magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon. Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Kaya po, tandaan po natin, kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Ngayon po, sabi nga natin, ang Pangulo mismo ang nagpapaimbestiga patungkol dito sa mga maanumalyang paggamit ng pondo para sa flood control projects. Mas lalo pong pag-iingatan ng Pangulo ang budget na ito para po mas maging maganda at hindi malustay ang pera kung saan-saan. Salamat po, ma'am. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, may we get an update on the lifestyle check that the President has ordered? Actually, inutos na po sa BIR at ngayon po ay ongoing po ang ginagawang pong lifestyle check ng BIR. When can we expect the results to come out? Depende po sa BIR. Ma'am, on the you also promised the summary of kung ilan na po yung na-actionan with regard to the Sumbong sa Pangulo website na entries. Last time you told us there were 19,000 entries already. Ilan na po dito yung resolved? Ilan po yung pending? Actually, ang sinabi po dito, lahat po ng mga reports na to, although nabasa na po ang iba, ay pino-forward po sa DepDev. At kapag po nagkaroon na ng inspection at nagkaroon ng findings, ito ay ibibigay na po sa ICI. So kung ano po ang magiging findings dito ay malalaman na po natin sa ICI. Next question, Christian Bascones, PRTV. You say good morning. Ayon po sa latest Pulse Asia survey, marami pa rin daw sa mga Pilipino ang hindi satisfied sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno sa inflation at corruption. How is the Pulse taking this feedback and ano po yung mga specific steps na ginagawa ngayon para ma-regain ang tiwala ng publiko considering the fact na wala pang nakukulong sa flood control scandal po? Saan po galing ulit ito? Sa Pulse Asia survey. Pulse Asia. Well, unang-una po, kung sila po ay gumagawa ng survey, ang Pangulo po ay hindi naman po naaalarma sa numero. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo para po lalong malabanan ang korupsyon dito sa ating bansa. At dati na rin po niya sinabi na rating should not be based only on one survey. So, may mga pagkakataon po kasi naiiba
ang resulta sa mga ibang survey. Next question po. Yusek, the U.S. State Department again listed the Bureau of Customs as most corrupt among agencies in the country. How does the palace respond to that, and ano po yung mga reforms na ginagawa to fix the image of the customs? Unang-una po, sabi po natin, nito lamang sa SONA, talaga pong matindi na po ang gustong gawing paglaban ng Pangulo sa korupsyon. Hindi po yan lingid sa ating kalaman. At nagtalaga po siya ng bagong commissioner sa katuuhan po ni Commissioner Ariel Nepomuceno nito lamang July 2025. At nakita po na natin ang malaking pagbabago. Kahapon lamang po ay nag-ulat tayo kung ano po yung naging achievement ng BOC patungkol po sa pag-auction sa mga kargamento na forfeit or nag-overstay. So, ang sabi po, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng BOC. Sila po ay nakipag-ugnayan na sa American Chamber of Commerce at pati po sa US Embassy through the FA. At nais nilang ipaliwanag at ipakita na meron pong sweeping reform agenda ang bagong pamunuan at nire-reinforce po rito ang transparency, accountability, and professionalism. Matatandaan din po natin na nag-prohibit sila ng conflict of interest among the professionals na hindi pwedeng sumama sa negosyo o magkaroon ng financial interest sa mga customs brokerage at ito ay within the 4th civil degree by affinity and by consanguinity. So, nagkaroon na rin po ng modernization. Ang BOC, 96.99 digitalization rate na po sila para po mas mapabilis ang proseso. At kasama po dyan yung implementation ng overstaying cargo tracking system, enhanced and travel system at ATA CarNet monitoring. And the BOC is also working with the World's Customs Organization. So ito pong lahat ay para tugunan ang direktiba ng Pangulo na patayin hanggat maaari o maiwasan ang korupsyon sa ating bansa. So with this report, tingin natin at maaasahan natin ang magiging positibo naman sigurong tugon ng US State Department. Next question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa 2026 na GAB sa House of Representatives, na-mention po ni President Marcos na willing siyang i-veto yung 2026 budget kung hindi aligned sa priorities ng administration niya yung provisions. Magko-conduct na po ba ng initial assessment yung DBM dun sa mga provisions ng House of Representatives version ng 2026 budget? Or hihintayin po muna nila na matapos na sa Senate? Tingin po natin at nakausap mo natin mismo ang taga-DBM. Hihintayin muna po nila matapos para isang reviewhan na lang at kung meron talagang hindi na tutugma sa nais ng administrasyon na ito, malamang po maibivito kung ano man yung dapat na ibito. Tapos may commitment na rin po ba yung House of Representatives, yung Congress kung kailan po mapapasa yung 2026 budget? Sa House of Representatives, parang pasado na po yata. Opo, approve na po siya. At ang tanong niyo po ay? For BICAM po. BICAM, hindi pa po, wala pa po tayong details patungkol dyan. Thank you po. Thank you. Follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, nakita naman ng Malacanang yung House version ng budget. Sa ngayon po ay hindi ko masasabi dahil hindi pa nabanggit ito sa akin kung nakita na po ito. Pero ang alam po natin ay na-approve na po. Kasi itatanong ko po sana kung satisfied kayo dun sa naging acceptable ba sa inyo yung draft or yung version ng budget na pinasa ng House given na before the budget season nagsabi ng Pangulong na kapag ito hindi align sa kanyang priorities, he would veto it. Malamang mabibigyan ko po kayo ng detalyeng sagot patungkol po dyan. Tatanungin po natin mismo ang Pangulo patungkol po sa ganyang issue pati po ang DBM. Salamat po. Last question is from Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, good afternoon. An Octa Research survey released today shows that majority of Filipinos are outraged by the flood control scandal and 83% support the president's move to expose this corruption. But kasabay po ng galit at suporta sa pag-expose, ang public demand for accountability, jail time for offenders, and sweeping reforms.
at yung sentiment po na ito is bordering on impatience. May mga nanggigigil po. How does the palace address this sentiment of impatience among our people na gusto na po nila may makulong na? Okay. Kalma lang. Muli. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso at ako po ay humaharap mismo sa korte, kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Hindi po ito nadadaan sa pabilisan at kung ito naman ay mapapabilis, napakaganda ng numero, marami nasampa sa korte, pero kalaunan, na-dismiss po lahat. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso, pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletuhin ang dokumento. Ang pangako naman po nila after a week or rather week 4 ay makakapagsampa na sila ng mga kaso or makakapagrekomenda ng pagsampa ng kaso. Hayaan po lang natin silang ipon ng mga dokumento at ng mga ebidensya para po mas matibay ang mga kasong isasampa. So yun lamang po, sa taong bayan, wag po kayo mainip dahil sinimulan na po ito. Kung sabi nga natin, kung hindi ito sinimula ng Pangulo, sino ang magsisimula? Kung hindi ang Pangulo ang nagsimula nitong pag-iimbestiga, sino pa kaya ang pwedeng mag-imbestiga? So, nasimulan na po ito. Hintayin na lang po natin ang magandang magiging trabaho ng ICI para po mas maganda din ang kalabasan at maging resulta nito. Ma'am, kaugnay doon sa tinanong kanina ni Christian about the Pulse Asia survey naman, it's also good to point out na 4 po yung issues na medyo critical ang ating mga kababayan. Namely, reducing poverty, fighting widespread sale and use of illegal drugs, controlling inflation at panghuli nga po at pinakamalaking bilang yung paglaban sa graft and corruption. Having realized all of this, is the administration going to make a commitment to do more faster? Ano ho kaya ang pwedeng commitment na ibigay ng pamahalaan para i-address ang sentimentong ito? Muli, sinimulan na po ng Pangulo. Ang commitment po ng Pangulo, panagutin ang dapat na managot. Ito na po siguro ang pinakamabilis na sasiwalat ng mga di umanong anomalya sa flood control projects. So, hayaan lang po natin magtuloy-tuloy ang proseso at ang Pangulo po ay hindi po magsasawalang bahala sa mga nadidinig niya na mga sentimiento ng ating mga kababayan. Magtiwala lang po tayo sa ating Pangulo at sa pamahalaang Marcos Jr. dahil ito po ay lumalaban sa korupsyon. Ma'am, yung other issues lang, yung reducing poverty, fighting widespread sale and use of illegal drugs, and controlling inflation. Okay, unang-una po, medyo gumanda naman po yung inflation rate natin. Bumaba ng konti because sabi natin ay tumaas ng konti ang gulay at ibang bilihin because may mga bagyong nagdaan, lalo na ngayon may mga kalamidad na tayo nararanasan. Nakaka-apekto po ito. Pero mga nakaraang araw na hindi natin nararanasan itong mga kalamidad, maganda po ang inflation rate. At hindi pa rin po naman siya lumalagpas doon sa rate na gusto or kumbaga parang target ng bansa. So nandun pa rin po tayo at asahan pa rin po na patuloy pa rin po magtatrabaho ang pamahalaan kahit tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng kalamidad para po mas maging maganda ang pagbigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Drugs, ma'am. Yung sa drugs. Okay. Sa drugs. Makikita naman po natin, marami din po naman na nasasawata or nasasabat ng mga illegal drugs. Ito yung nai-report natin. So tignan lang po natin kung saan po nanggagaling ang report na to kung ba't hindi pa sila satisfied sa ginagawa po na paghuhuli sa mga illegal drugs ng PIDEA at ng PNP. Last na lang po yung sa reducing poverty. Are we on track? Are we achieving our objective dito po sa punto on reducing poverty? Tandaan po natin, hindi po ba noong nakaraang araw lamang ay binigay natin ang magandang balita na dumadami ang nagkakatrabaho at bumababa po ang unemployment rate. So yan po ay isang tugon para po maiwasan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Tumugon din po ang DSWD para po ang taggutom ay mabawasan din dito sa ating bansa. So ilan lamang to sa mga proyekto ng gobyerno para po yung poverty rate sa ating bansa ay ma-reduce. Thank you.
Follow-up question from Chloe Hufana, Business World. Sa kanina po sa Claveria, nasabi ni President yung Farm to Market Road national plan, parang ganun. Meron na po bang details dito and kailan po kaya siya i-roll out? Ang gusto po niya, mabilisan po at bago siya matapos, gusto niya po, nandiyan na po ang proyektong ito. Ano pong ibig sabihin nung bago po siya matapos? Of course, bago po matapos ang term niya. Ang gusto niya nga po ay bago magpasko ay matapos ito. And on other matters po, Yusek, former Finance Secretary Cesar Purisima suggested to demonetize 1,500 peso bills to curb corruption daw. What is the palace's or the President's take on this? Ibabato ko muna po ang katanungan sa DOF para po mas detalyado ang answer na yan. Pero sabi po ng BSP, ayaw raw po nila ito. So pag-aaralan po, kasi kung hindi ito makakabuti at may negatibong epekto po, ay pag-aaralan po para mabalansi po yung mga pros and cons ng sinasuggest niya ito. Thank you po. That is the last question, Yusek. Thank you. Salamat. Pasig Biglang Buhay Muli o PBBM project kinilala ng UN. Nakatagdang igawad sa Pilipinas ngayong November 27 ang 2025 Asian Townscape Award ng United Nations na gaganapin sa Hong Kong. Matapos na kilalanin nito ang Pasig Biglang Buhay Muli o PBBM project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kinumpirma ng UN Habitat Regional Office for Asia ang naturang pagkilala sa Pilipinas ayon sa liham na pinadala sa Interagency Council for the Pasig River Urban Development ilang linggo matapos ang deliberations na ginanap sa Japan noong September 17. Ang ASEAN Townscape Award ay isang pagkilala sa natatanging tagumpay sa urban design at sustainable development ng nasabing proyekto. Dinisenyo ang PBBM project upang i-transform ang Ilog Pasig at ang pangpang nito bilang isang recreational, cultural at commercial hub na naglalayong itaguyod ang transportation connectivity sa bansa. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ay pinangungunahan ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Urban Development sa liderato ni Secretary Jose Rizalino Acuzar. Suportado rin ni First Lady Liza Marcos ang nasabing programa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., masugid na nakasubaybay ang unang ginang sa pag-unlad ng mahalagang proyekto kagaya ng Pasig Biglang Buhay Muli dahil sa kanyang pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng bansa. Binigyan din ng Pangulo ang layunin ng unang ginang na pagandahin ang inisyatiba at matiyak na ang Ilog Pasig ay maging pangunahing bahagi ng kolektibong pagkakakilanlan ng Pilipinas. Natatanging ganda ng mga isla sa Pilipinas, kilala na sa buong mundo. Tampok ang likas na ganda ng Boracay, Palawan at Siargao sa top 10 islands in Asia sa 2025 Reader's Choice Awards ng pamosong Condé Nast Traveler magazine. Umani ng 4th place ang Boracay, 5th place naman ang Palawan at 7th place ang Siargao sa survey ng halos 700,000 global travelers. Ang paghirang sa mga isla ng Pilipinas bilang ilan sa mga pinakamagandang destinasyon sa Asia ay pagkilala rin sa mga komunidad na nagsusulong ng lokal na turismo. Bilang suporta sa lokal na turismo ng bansa, nagbigay ang Pangulo ng direktiba sa Department of Tourism sa pamumuno ni Secretary Cristina Garcia Frasco. Nahimukin ang bawat Pilipina na tumulong sa pangangalaga sa ating likas na yaman sa pamamagitan ng pagsusulong ng responsible tourism at suporta sa mga lokal na komunidad.
At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.